Manalangin na tayo, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan, kaawaan mo po na pagkalooban kami ng maliwanag na isip at payapang damdamin upang ang ditong iniaaral na nauukol sa karunungan ng kabanalan ay aming patutuhan at maisagawa ng walang liwan. Aming mahal na Maestro at mananako, mahal na protektor at kayong mabubuting Espiritu alagad ng Diyos, patuwayan ko ninyo kami ng inyong pagkakandili. Ilayo ko ninyo ang aming mga isipan at damdamin sa mga bagay na makahalina sa mga manghihipo upang maghari sa amin ang kapayapaan. Senoa. Tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa kaitaasan at lagi na ipagharian kayo ng mabuting pagsasamahan, pagkakapatiran, ngayon at hanggang sa wakas. Mga kapatid, ang pagpapala ng kaitaas ay di pinagsasawaang paratingin sa inyo upang ang lahat at bawat isa ay mapanuto sa inyong mga pag-aaral ng nauukol sa karunungan at kabanalan. Kaya mga kapatid, naway panghinayangan ninyo na di ninyo maulinigan ang mga karunungang sa inyo pinagkakaloob ng kabatlayaan. Mahalagahin ninyo lagi na ang mga sandaling ito ng inyong pakikipag-ugnayang diwas sa kaitaasan. At masusumpungan ninyo ang tunay na kaunlaran sa inyong mga pag-aaral.
madarama ninyong di kayo pinababayaan. Lagi na pinapatnubayan kayo ng mga banal na espiritu upang ang lahat at bawat isa ay mapanuto sa inyong mga tungkulin sa pakikitalad sa kapatagang ito. Ang lahat at bawat isa ay mayroon ng tungkuling na sa kanilang mga kalagayay masulong tungo sa kaunlaran ng kanilang mga tunay na pagkatao. Yan ang inihayag sa inyo ng kabatlayaan. At kung naisa sa katuparan ninyo ang paggawa ng kabutihan at kabanalan, magaang ninyong mauunawaan kung ano ang inyong mga pagbabayarang mga pagkakautan, pagkat kayo ay lagi nang pinapatnubayan ng mga banal na espiritu upang kayo'y maging karapat-dapat sa pag-aaral ng simulain ng Panginoong Jesucristo na tagapagligtas sa kapatagang ito. Kaya mga kapatid, malaking biyaya na kayo'y nasalilong sa pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo. Hayag sa inyo ang maraming kalihiman ng buhay. At kayo ang nakadarama ng mga patutuo. Maging sa inyong mga kalagay ay dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Ito'y inyong nauunawaan. Natatanggap ng mayroon ng kahinahunan at pag-asang hindi kayo pababayaan ng kaitaasan. Pagkakalooban kayo ng mga pagkakataon upang maunawaan ninyo ang bawat pangyayaring dumarating sa inyong mga kalagayan. Kaya mga kapatid, katotohanan na ang maraming kakumbakitang
nadarama ninyo sa kapatagang ito ay nabibigyan ng katugunan sa pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo. Mga patutoong hindi kayo pinababayaan. Tao nagpapabaya sa kanilang mga sarili. Subalit sinumang sumasailalim ng simulain ng Panginoong Jesucristo, dumating ang darating. Payapa ang inyong mga pagkatao. Nauunawaan ninyo na ang mga tiising dumarating sa inyong mga kalagayay pag-antig upang lalo ninyong sikayin ang mga kaparangang magpapabago sa inyong mga pagkatao. At ito, mga kapatid, ang patuloy na paghahayag sa lahat at bawat isa na unahin ninyo ang naukol sa kaharian ng Ama at walang sino mang pinabayaan. Ang lahat ay kanyang papatnubayan. Yan, mga kapatid, ang tunay na adhikain ng mga banal na espiritu na maihayag sa lahat at bawat isa sa kapatagan ito. Paggawa ng kabutihan at kabanalan na siyang tanging maglilinis sa mga nagawa ninyong mga kasalanan. Magpatawad sa inyong nakagawa ng kasalanan. Maging maunawain kayo sa bawat pangyayaring dumarating sa inyong mga kalagayan. Unlad na ang inyong mga kaalaman upang kayo maging karapat-dapat sa pagpapala ng dakilang Amang makapangyarihan. Kaya, mga kapatid, simple at walang talinghaga na sa inyo inihayag ng kabatlayaan. Ang bawat gumagawa ng mabuti sa kanilang mga kapwa ay nagpapahalaga
nananampalataya sa kapangyarihan ng dakilang Ama. Ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, siyang babalik sa inyo. Kung mabuti, higit na mabuti. At kung masama, kayo ang lumikha na dapat ninyong pagbayaran ang inyong mga nagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, ito'y nabibigyan ninyo ng kaliwanagan. Pagkat kayo ang tumatanggap ng mga karunungan mula sa kabatlayaan. At kung ito ay inyong ipagwawalang bahala, ano ang inyong mga inaasahang mga kagantihan? Ang paulit-ulit na pag-antig tungo sa pagbabago ng inyong mga kalagayan. At kung kayo na may nagbabalik loob, nagsisisi sa ninyong mga nagawang kasalanan, di kayo pababayaan. Sa pagsama ay walang nalilingid muntiman. At siya ang tanging nakaalam kung ano ang karapat-dapat na makagantihan sa inyong mga gawang kabutihan at kabanalan. Kaya mga kapatid, magpakatapat kayo sa inyong mga sarili. Kung sa kapatagang ito, di gayon hindi ninyo na ilalagay sa katuparan ang gawang kabutihan at kabanalan. Balisa ang inyong mga sarili. At nakadarama kayo
ng lalo pang mga pagsubok. Yan ang binabanggit sa banal na kasulatan. Higit na pakapapaluin ang aliping nakaalam na hindi naglalagay sa katuparan ng kabutihan at kabanalan. Kaya mga kapatid, lagi na ipahalagahan ninyo ang panawagan ng kabatlayaan. Ang kayo'y magpakarami ng mga gawaing kabutihan at kabanalan. Kayo ang mga magsasaka na pumili ng mabuting lupa, mabuting binhi, at mabuting pangangalaga, at aani kayo ng masagana. Yan mga kapatid, ang diwa na nagtatanim ng mabuti umaani ng mabuti't masagana. Ganyan din ang kalagayan ninyo sa kapatagang ito. Higit ninyong paunlarin ang pangangailangan ng inyong mga tunay na pagkatao at kaalinsabay. Ipagkakaloob sa inyo ang pangangailangan sa kapatagan ito. Mga kapatid, simple at walang talinghaga ang panawagan ng kabatlayaan. Kulang lamang ang inyong paglalagay sa katuparan. Kaya titipa ulit-ulit na inaantig ang inyong mga kalooban. Mahalin mo ang Diyos ng una at higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya o tulad sa iyong sarili. Iyan mga kapatid, ang pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo, simulain ng Panginoong Jesucristo na tagapagligtas sa sangkatauhan ito. Yan mga kapatid, ang naway magdulot ng kasiyahan at kapayapaan ng inyong mga kalooban. Maging matatag kayo. Ano man ang dumating, sa inyong mga kalagayan, ito'y pinahintulutan ng mayroon ng mga kadahilanan. Malaya ang lahat at bawat isa
Alam ninyo ang mali at ang tama. Tupdin ninyo ang inyong mga tungkulin. Magpakarami ng mga gawain. Mayroon ng kabutihan at kabanalan. At ito maghahatid sa inyo sa tunay na kapayapaan. Ito ang sa inyo'y aking iiwan. At muli maghari sa lahat at bawat isa ang mabuting pagsasamahan, pagkakapatiran, ngayon at magpakailanman. Ang inyong protektor, Antonio Di Padua. Ngayon naman mga kapatid, ang kapatid na Albert ay siyang tatayo sa pagka-medium parlante o ipahintulot ng Diyos. Kapayapaan, pag-ibig, naway dumating at dumataan sa inyong pag-aaral. Simulan ito ng Espiritismo, kapayapaan sa isa't isa, ngayon at magpakailanman. Sa hinaba-haba ng panahon at pag-aaral, gaano kadami na yung mga nalikom ay inyong naitabi bilang baunan ng inyong tunay na pagkatao. Marahil sa pag-aaral na ito, habang abala ang inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban bilang paghahanda
na inyong mga pagkatao. Marami ng kaalaman, karunungan, ay inyong mga nailagay sa inyong mga lukbutan. At sa dami ng mga kaalaman at karunungan, kayo ngayon mga mag-aaral, natuto na mag-impok, magtabi, na tunay na kailanganin na inyong pagkatao. Hindi man ninyo inihayag at hindi man lamang ninyo sinasambit ang mga salita ng katotohanan na darama ng aking mga kapatid. Ang pagmamahal at pag-ibig na lagi nang binabanggit ng kabatayaan kung gaano kayo kamahal, kung gaano kayo pinapatnubayan ng mga aral at karunungan ito sa simulain ng Espiritismo. Gaya ng pag-ibig. Natagpuan naman ninyo ang pinakadiwa ng tawag ng pag-ibig at pangunawa kung paano nyo gagawin. Ilalantad ang inyong mga sarili na kayo patuloy na pinapatnubayan sa pag-aaral ng simulain ito ng Espiritismo at inyong iyahayag, ipauunawa kung ang diwa na sa inyo pinapatnubay ng kabatayaan. Nasa pula ba ninyo ang tunay na kahulugan at diwa ng katagang pag-ibig na di ninyo maitatanggi na sa pag-aaral simulain ito ng Espiritismo paulit-ulit mga salitang nag-aanyaya na magsipag-aral kayo. Paanyaya lagi ng tinatagubili ng kabatayaan sa bawat panahon ng inyong pag-aaral, pagsisesyon na punong-puno ng buong pag-asa na maunawaan ninyo ay inyong tinutunghayan, ay inyong pinag-aaralan na bagamat maliit ang bilang ninyong magkakapatid na sa simulain ito ng Espiritismo patuloy ang panawagan ng kabatayaang mag-aral kayo, magsikap kayo, at mapilit ang inyong mga sarili, ang inyong tunay na pagkatao na makilala, maunawaan ang tunay na lundo ng inyong pinag-aaralan. Gaya ng katagang pag-ibig. Sa pag-aaral ng simulain ito ng Espiritismo, lagi at paulit-ulit na binamanhay ng kaespirituhan ang katagang ng pag-ibig, ang pagpapatawad, ang pagpapaumanhin na maunawaan na inyong buong pag-iisip, na inyong kalakasan na ibahagi ang salita ng pag-ibig pagkatotohanan. Anong pag-ibig pa ay bibigyan ninyo sa inyong mga kapwa? Anong pag-ibig pa ay inyong iahandog, iaalay
sa inyong mga kapwa, pagkat katotohanan wala nang higit sa salitang pag-ibig na ibigay ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang kapwa. Ito ay madalas na ipinauunawa ng kabatlayaan ng kaespirituhang walang humpay ang mga panawagang ang paganyaya ng tunay na kahulugan, ang pag-ibig sa inyong mga kapwa. Nalaman niyo ito ang lundo ng isang pag-aaral. Nabubukas at nabubuhay kayo sa tunay na buhay na pag-asa na darating ang panahon na ito inyong maunawaan, isa sa gawa na maibigay niyo ang inyong buhay alang-alang sa inyong mga kapwa. Huwag ninyo hintayin pa ang pagkakataong antingin kayo ng mga pagsubok bilang mga pagunita na kayo'y nabubuhay na tunay na mapapalad. Mapapalad pagkat taglay ninyo isang karunungan at kaalamang di mapantayan na anumang yaman, ang karangalan na tinatanggap ng tao upang siya'y mabuhay. At itong pagkaraan na matutunan, ang mga karunungan kasi ipinagbubunyi ng kabatlayaan, inihimok na kayo mag-aral pagkat katotohanang mapalad kayong mga espiritistang buo ang pananaw at pagkakilala kung ano ang inyong pinag-aaralan, pagkat nadalaman naman ninyo ang kahalagahan ng mga pangunawa ng mga karunungang ibinabahagi ng kabatlayaan sa aking mga kapatid, na ito ang tamang panahon na bilang mag-aaral sa simulaing ito ng Espiritismo, ito ang tunay na panahon na inyong buhay sa pagkatalat sa kapatagan ito ng lupay, tunay na mapalad ang aking mga kapatid sa pagkatuklas na isang pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismong payak, simple ang pag-aaral na itanim na sa inyong bumbunan ang apat na haligi na lagi ng pamantayan ng isang espiritistang nag-aaral at umaasang matatagpuan ang tunay na kalayaan ng kanyang sarili upang makilala ang inyong mga tunay na pagkatao, ang inyong kaakuhan ng inyong mga sarili, maunawaan, matanggap ang lahat ng uri ng pagpapakasakit, pagtitiis, upang madama ninyo ang katotohanan ng buhay ninyo sa kapatagan ng lupa. Wala nakababatid at wala nakatitiyak sa kalagayan ng mga taong nabubuhay sa sanlibutan. Pagkat ang sanlibutan ay punong-puno na maraming pagsubok, biyaya na lagi nang tinatanggap ng aking mga kapatid sa pag-aaral na simulaing ito ng Espiritismo. Kaya't ito'y kapalaran pagkat inyong naunawaan, natatanggap ang mga pagpapakasakit na pinag-aanyaya sa inyo ng kabatlayang sumulong kayo. Ipagpatuloy ang isang dakilang pag-aaral pagkat katotohanan ang katagang ako ang katotohanan na simula ito ng Espiritismo naghahayag na mga katotohanang sumasagi sa tunay na alaala at gunita ng inyong pagkatao, ng inyong buhay na hindi lamang sa panahon na yun, kundi ang mga panahon na darating pa pamagitan ng apat na haliging itinatanim, ipinauunawa ng kabatlayaang
di kayo iniiwan ng kabatayaan upang ipunawa ang mga batas, ang pagsulong, ang pagbabayad ng mga pagkakasalang dapat sana'y tinutupad ng tao upang kanyang makilala ang maraming karunungang bumabatay sa tunay na paggawa at pagtanggap sa mga biyaya at pagpapala ng dakilang Ama. Halina kayong napapagal na nagbibigatan ng lubha sa inyong mga kalagayan, pagkat sa inyo ang pagpapala, pagkakalooban ng biyaya ng kapahingahan, pagkat ang simulay ng Espiritismo ay buhay ninyo sa kapatagan ng lupa na nabuhay, namatay, at muling mabubuhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pilosopya, ang doktrina, ang dakilang batas na dapat sundin ng tao, lalo tigit ang mulit-muling buhay na lagi nang ipinupukol, itinitiin ng kabatayaan sa inyong mga bumbunan upang matanggap kung ano ang kalagayan ng tao sa kapatagan ng lupa. Huwag kayong magmadali, mga iniibig na mga mag-aaral, upang inyong maunawaan ang karunungan ito na simulay ng Espiritismo. Pagkat ang katotohanan, ang batas, ang buhay at kalayaan na inyong tunay na pagkatao ay siyang tunay na layunin ng inyong mga sarili, kung bakit kayo nabuhay, kung bakit namamatay at muling mabubuhay, pagkat kung dito sasalig ang pananampalatayang buhay, magiging malaya. Tatanggapin niyo ang tunay na perfeksyon ng inyong mga kaluluwa at hindi mga kaluluwang gala, mangmangang sa mga katotohanan at tangian na isang kaluluwa, na isang espiritong naghahanap ng kapayapaan, ng kagamutan, upang ang inyong mga sarili magkaroon naghanap na kalayaan, bunga ng mga karamdamang tinataglay ng tao, karamdamang nagbibigay ng pagkabalam upang mapigil ang inyong mga ibig na gawin alang-alang sa kabutihan, kabanalan at pag-ibig na lagi nang itinatanim sa inyong mga bumbunan. Huwag kayong magsawa upang halugukin ang maraming kaalamang magpapalaya upang matanggap ninyo ang kalititan na inyong mga pagkatao, na ang karunungan ito, ang pag-aaral ng simulay ng Espiritismo ay sakbibi na mga kaalamang tunay na may kalayaan upang maunawaan na ang pagpapakasakit, ang pagtitiis, ang pagtupad ng mga tungkulin alang-alang sa inyong mga kapwa ay kabuhayan na inyong mga tunay na pagkataong makilala ang tunay na kaalaman at karunungang tinatamo ninyo sa simulaing ito ng kabatayaan. Mga iniibig na mga mag-aaral, ito ang panahon upang wikain na inyong mga sarili ang inyong pagkatao, na wikain ang salita at diwang nagbibigay ng buhay upang matanggap ninyo ng ganap ang pag-aaral. Huwag kayong manghinawa, huwag kayong manlamig, bunga ng mga pagnanasa na ukol sa sanlibutan, manapay pagyamanan ninyo ang inyong mga diwa, ang inyong pag-iisip, damdamin at sa kalooban upang matanggap na ang pag-aaral simulay ng Espiritismo ay katotohanang buhay na magbibigay ng tunay na kalayaan ng inyong tunay na pagkatao upang matanggap ang uri ng pagpapakasakit, ang mga tiisin, ang mga karamdaman tinataglay ng tao, ang mga tiising nagpapahirap, bunga ng kamangmangan. Kasan ninyo ang inyong mga krus, buhatin ninyo
at nataglay na mayroon ng pag-ibig, kahinahunan, kabahan loob, upang lahat ay maging kasagutan sa mga tiising tinataglay at tinatamo ninyo sa kapatagan ng lupa. Pasanin ninyo ang inyong mga krus noong buong pagtitiwala sa inyong mga sarili. Kayo mga mag-aaral na natuto, kaya't kung kayo natuto, kayo ang higit na papakapaluin sa ngalan ng pagsulong at kalitasan ng inyong mga kaluluwa. Bigyan ninyo ng kalayaan at puwang ang inyong mga sarili upang higit na makilala ang mga pagpapalang mga biyayang lagi na pinagkakaloob sa inyo ng dakilang simulaing ito ng Espiritismo. Pagkat darating ang panahon, tatanggapin ninyo ng buong laya, ng buong kabahan loob, ano man tiisin, bunga na inyong pagpapakasakit, pagtitiyaga sa pag-aaral na simulaing ito ng Espiritismo. Inyo na ngayong hawak sa panahon na kung saan meron kayong buhay na igaganap sa paggawa at paglilingkod sa inyong mga kapwa. Papalakasin ninyo ang inyong mga loob sa isang pananampalatayang manalig kayo, mag-aral kayo na simulaing ito, pagkat ito ang pag-asa sa karangyaan at kaaliwan ng inyong mga kaluluwa. Magsipagpatuloy kayo mga iniibig ng mga mag-aaral na simulaing ito na Espiritismo. Inyo ngayong hawak upang kayo higit makilala ng mga Espiritistang manggagawa ng kabutihan, ng kabanalan, upang matanggap kayo na inyong kapaligiran na kayo mga Espiritistang tutupad, gagalaw, magkakaisa at mananatili sa katahimikang inaalay ninyo ang inyong mga sarili, alang-alang sa pagbabago ng inyong mga sarili tungo sa kabanalan at perfeksyon ng inyong mga espiritu lagi na. Magpakatapat kayo na ang oo ay oo at ang mga hindi ay hindi, pagkat ito ay batas natutup din ng mga espiritistang nananalig sa apat na haliging. Sinusundan ninyo nakabuuan at kapaliwanagan ng lahat ng salita ng mga batlaya. Kapayapaan, lagi na ang manatili at manalangin kayo na meron na matibay na pananampalataya na kayo kailanman hindi kayo iniiwan ng dakilang Ama bilang pananampalataya sa simulaing ito ng Espiritismo. Panatilihin ninyo ang tunay na anyo na isang Espiritistang meron na mitiing dalhin ang pag-ibig sa inyong mga puso upang ihalay sa inyong mga kapwang na sila'y mahawa sa tunay na layunin ng pag-aaral sa simulaing ito ng Espiritismo ngayon at kailanman. Muli ang kapayapaan at mabuhay ang pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, pagkat itong tunay na kailanganin na isang mananampalatayang mayroon talino at nakaalam sa pag-aaral sa simulaing ito ng Espiritismo
ngayon at kailanman. Ako siya papaalam ang patnubay Rafael Arcangel. Paalam. Ngayon naman mga kapatid, ang ating kapatid na Robit. Ang sinating patatayuin sa pagka-medium parlante kung ipahintulot din ng Diyos. Panglawan kayo ng liwanag. Sa paglalakbay sa daigdigang ito, ang pananampalataya ay tunay nawang sumainyo at pagharian kayo ng kapayapaan, ng isip, damdamin at kalooban, ngayon at hanggang sa wakas. Ayon sa banal na kasulatan, nang si Jesus ay makarating sa Kapernaum, isang Romanong kapitan ay mayroong alipin na mahal sa kanya. Ang aliping ito ay may sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Kung kaya nang marinig ng Romanong kapitan na si Jesus ay nandoon sa lugar na iyon, ay isinugo niya ang ilang pinunong Hudyo upang si Jesus ay anyayahan sa kanilang tahanan at pagalingin ang aliping may sakit. Kung kaya't ang mga isinugong iyon ay nakiusap, nagsumamo sa Panginoong Jesus upang ito ay pumunta sa tahanan
ng Romanong kapitan. At pumayag si Jesus. At nang malapit na ito sa tahanang iyon, ay sinalubong siya ng mga kaibigan ng Romanong kapitan. At muli sinabi, ayon sa Romanong kapitan, na Ginoo, huwag na kayong magpakapagod na pumunta sa tahanan. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan ni humarap sa inyo. Kung iyong iibigin, ay gagaling ang aking alipin. Isinabi rin ng Kapitang Romano sa pamamagitan ng kanyang sinugo na siya ay mayroong nakatataas sa kanya. Gayon din naman, mayroon din siyang mga hinahawakang mga kawal. At kung sasabihin niya sa mga ito na lumapit kayo, ay lalapit ang mga kawal. Pumunta kayo, ay pupunta rin ang mga kawal. At kung sinabi ng Romanong kapitan na gawin niyo ito, ay gagawin ito. At dooy namangha ang Panginoong Hesus at sinabi niya, ni sa Israel ay wala akong nakita na mayroon ng ganitong kalaking pananampalataya. Kung kaya't nang umuwi ang mga sinugo, ay narat na nila na magaling na ang alipin. Sa kwentong ito sa banal na kasulatan, ang isang Romanong kapitan ay may maituturing na makapangyarihan sapagkat siya ay namumuno sa kawan ng mga kawal. At dahil sa pagmamahal niya sa kanyang alipin, ay ginawa niya ang kanyang magagawa upang ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaalaman, bagamat hindi pa niya napapatunayan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, sapagkat kanya ramang narinig ang mga ginawa nito, ay tumimo sa kanyang puso at isipan ang matibay na pananampalataya na si Jesus ang kinakailangan ng may sakit na aliping ito. Ang kapitang Romanong ito, bilang isang namumuno sa kawan ng mga kawal, taglay ang katapangan. Ang katapangan na harapin kung ano ang sasabihin ng kanyang mga kapwa. Taglay ang katapangan na tanggapin kung ano man ang kalooban ng Ama. Ang Romanong ito, na kapitan ng kawan ng maraming mga kawal, sa pagmamahal niya sa kanyang alipin, ay ipinamalas ang pagmamalasakit, sapagkat ginawa niya ang kanyang magagawa
upang ang aliping ito'y gumaling sa kanyang karamdaman. Sa panahong ito, aking mga minamahal na mag-aaral, hindi lingid sa inyo ang nagaganap sa kapaligiran. Sino ang aliping ito na tinutukoy sa makabagong panahon? Ang aliping ito'y ang mahihina. Ang mga kapatid na mayroong dinadala ng mga suliranin sa buhay. Ang mga kapatid na naiipit sa suliranin ng kanyang kapwa. Ang aliping ito ay ang mga kapatid na nagdaranas ng iba't ibang tiisin sa buhay. Mga karamdaman na Diyos lamang ang inaasahan. Kung kaya't katulad ng Romanong kapitan, taglay nawa ng bawat isa ang katapangan na harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Tanggapin ang kalooban ng Ama. Maging matapang kayo sa darating pang panahon. Sa maraming pagsusulit na ipagkakaloob sa inyo sa buhay na ito. Maging matapang kayo na ipaglaban ang mga kapwang nasa antas ng kahinaan. Maging matapang kayo sa hamon ng buhay. Katulad ng Romanong kapitan na nagmahal sa kanyang alipin, ay mahalin din ninyo ang mga kapatid na nasa paligid. Pagmalasakitan ninyo ang inyong mga kapwa. Wala man kayo ng kakayanan na ipagkaloob ang mga material na bagay ng mga kapatid na ito. O dili kaya'y wala kayong kakanayanan na abutin ang kanilang mga kalagayan sa pamamagitan ng taos-pusong panalangin, ay maging daluyan nawa kayo ng pagpapala mula sa Ama. Idalangin ninyo ang kanilang mga pangangailangan, hindi lamang ang sa inyo. Isamo ninyo ang kanilang mga kahilingan. Magpasalamat kayo sa mga biyayang dumarating sa inyong mga buhay. Sapagkat ang dalangin inuusal ng bawat isa ay tunay na daluyan ng pagpapala ng inyong mga kapwa. Idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan, sapagkat sila ay mayroong mga kakayanan na ipagkaloob ang mga kailangan din ng kanilang mga kapwa ayon sa kanilang mga kakayanan. Kung kaya't upang ang kapayapaan na hinihingi ng bawat isa ay maipagkaloob, sama-samang panalangin ang hinihingi ng kapaligiran.
kung inyong maririnig ang samot dalangin ng iba't ibang pananampalataya, ay hinihingi ang dalangin ng bawat isa upang ang lahat ng nagaganap, mabuti man o hindi, ay matanggap ng may kapayapaan ng bawat isa. Sapagkat ang mga pangyayaring ito ay antas ng pagkasulong. Ang mga nagaganap na ito ay may buting idudulot. At naway ang mga pangyayaring ito'y maghatid ng liwanag, ng kapayapaan sa bawat isa. Mga minamahal na mag-aaral, naway ang matibay na pananampalataya ng bawat isa'y maipamalas sa pamamagitan ng inyong mga gawain. Ang matibay na pananampalataya nawa ng bawat isa ay maipagkaloob nyo rin sa inyong mga kapwa. Sapagkat ang mga aral na inihahatid sa inyo ng kabatlayaan ay hinding-hindi mananatili lamang sa inyong mga kalagayan. Kayo ay buhay na banal na kasulatan na maghahayag ng salita ng Diyos. Kayo ang maghahatid ng kwento ng buhay ng Panginoong Hesus. Kayo ang maghahatid ng mga aral mula sa banal na kasulatan. Kaya't aking mga minamahal na mag-aaral, maging matibay nawa kayo sa anumang darating. Maging matapang kayo sa inyong mga ipinahahayag. At tanggapin ninyo ang matibay na pananampalatayang sa inyo'y itinatanim ng kaitaasan. Ito lamang ang maikling bahagi na sa inyo'y aking iiwan. At magpatuloy kayo sa paglalakbay, sa paghahasik ng kabutihan, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang tungkulin ng bawat isang manlalakbay sa daigdigang ito. Muli, pagharian kayo ng kapayapaan, ng isip, damdamin at kalooban, ngayon at hanggang sa wakas. Ang inyong patnubay, Mateo. Ngayon naman mga kapatid, ang kapatid na ligaya, Trinidad at siyang tatayo sa pagkamedyong parlante rin, ito'y pahintulot ng Diyos. Puspusin kayo ng biyayang nagmumula sa kaitaasan, naghari sa lahat at bawat isa, ang mahigpit na pagkakapatiran ngayon at hanggang sa pagkakataong ito'y puspos
ang lahat at bawat isa na patuloy na kumain mga pagkain ng Espiritu at katawang laman. Mga biyayang nakaharap sa piging at pinagsasaluhan ng lahat at bawat isa upang mapuspos na taglayin ng kanilang mga katawang laman ang kalusugan upang maipagpatuloy ang kanilang mga magagandang balak at maipatupad ang tunay na layunin at kaalaman ang lahat at bawat isang kalagayan. Sa panahon na ang tao'y nakakadama ng takot sa patuloy nakaganapang nagaganap sa daigdigan ng mga hugis. Sa pag-aaral ng dakilang simulay ng Espiritismo, ang maitutulong ng lahat at bawat isang mag-aaral ay palaganapin ang kanilang pag-iisip kung saan nagaganap ang mga kaguluhan at kayo sa pamamagitan ng inyong mga dalangin at maiparating ang inyong pagdanais na hindi kinakailangan ng dahas upang makamtam lamang nila ang pansariling kagustuhan. Sa pag-aaral ng dakilang simulay ng Espiritismo, ipinauunawa ng kaitaasan na palaganapin ang pag-iibigan at ito ang kinakailangan pagkat ito ang matibay na sandata na magagamit at ito ang katotohanang inilalahad na ang lakas ng pag-iisip ay malaking tulong upang mabatuan ang mga galit.
at magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat kayo na nakauunawa sa pag-aaral ng dakilang simulain ng Espiritismo, na ilalayo nyo ang inyong sarili upang maibsan ang galit at ito ay mapalitan ng pagmamahal. Ito ang patunay at maipaparamdam nyo sa kanila na hindi lamang kinakailangang magbuwis ng buhay, at tayo ay magkakapatid na kailangang magmahalan at ipagpatuloy ang ganapin habang kayo ay mayroon pa ng lakas na tinataglay. Maitutulong niyo mga ginigiliw ko upang mabantuan ang pag-aalab ng mga damdamin. Ay kinakailangan ang sama-samang panalangin upang maging mapayapa ang kalooban na nag-uumapaw sa kanilang kalagayan. At sa pag-aaral ang dakilang simulay ng Espiritismo ibinabandila ng 4 ng haligi na kailangang kapitan ng lahat at bawat isa upang tumibay ng ganap ang kanilang pananampalataya. Kaya't kayo na nagtataglay sa inyong mga sarili ng panata, natutupad kayo sa mga tungkuling ibinababa ng kaitasan, na ang inyong mga pag-aaral at inyong kaalaman ay ibabahagi sa inyong kapwa. Sapagkat hindi lamang sa kasalukuyan mabubuhay at iyan ay
inyong nalalaman. Sapagkat kayo mayroon na ng tibay na pananampalataya nagaganap sa inyong mga tungkuling at hakbangin tungo sa tunay na kapayapaang inaasam ang lahat at bawat sangka. Kahit kapayapaan, lagi na'y maghari. Yan ay paulit-ulit na sinasambit at lahat at bawat isa. Upang makaagapay ninyo sa lahat ng sandali na kayo ay tumutupad ng inyong tungkulin. At gampanan na ang mga bahagi inyong natututuhan. Upang lagi na'y maghari ang kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban. Muli kapayapaan ang iiwan ko. Maghari sa lahat ang ganap na pagkakapatiran ngayon at hanggang sa wakas. Ang inyong patnubay, Juan. Magandang gabi sa inyo. Sa mapalad na sandali, magpapasalamat ako kasangkapan at sa mahal, Protector. Sa sandaling ito'y binigyan ako ng kapahintulutan pang may lahat ko ang aking kalagayan
at humingi ng mga dalangin sa inyo. Tagal na ako nagnanais na makapagbigay sa inyo at ito lamang ang oras na ipinagkaloob upang ako ay mapahintulutan upang humingi ng dalangin sa lahat. Hindi ko malaman ang aking kalagayan. Hindi ko nalalaman ko'y ako ay nabigyan ng pagkakataon humingi ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at ito nagawa ng ako isang taong nagnais na magkaroon lamang ng kaligayahan at hindi ako nakapag-impok ng kailanganin ng isang kaluluwang nagtataglay ng kahinaan. Humingi ako ng paumanhin sa akin na pagkasalanan. Sa aking mga nagawang pagkukulang nang ako ay meron pa ng katamang laman. Bakit kinakailangan ba, mga kapatid, na maghirap ako kung ako ay nakasumpong ng pag-aaral o nakakita ang silid
ng panalangin na sana'y hindi naghihirap ang aking kaluluwa. Sana'y mapatawad ako sa aking mga naging pagkukulang. Humingi ako ng dalangin sa inyo. Isang kapatid na walang kahandaan sa tunay niyang paroroonan. Isang kapatid niyo nahirap ang kalagayan. Humihingi ako ng pamanhin sa aking mga naging pagkukulang. Dalangin sa inyo. Saka, papasalamat ako. At ako ay pinahintulutan ng mga sandali na tulad nito. Dalangin niyo ako. Ako sa inyo ipapaalam ang inyong kapatid, Rafael Santos. Ngayon naman mga kapatid, ang ating kapatid na Ligaya, ang siyang tatayo sa pagkamedyong parlante o ipahintulot ng Diyos. Sumainyo ang masaganang pagpapala mula sa mga langit. Maghari nawa ang ganap na kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at magpakailanman. Sa patuloy ng mga pangyayaring nagaganap sa inyong mga paligid,
Patuloy din naman ang mga panawagan ng kabatlayaan. Na sa kaliitan ng inyong mga bilang, ay magampanan ninyo ang inyong mga tungkulin bilang mga tagapagpalaganap. Bilang mga tagapagpaalala sa marami ninyong mga kakapatid na nakalilimot sa kanilang mga tungkulin. Hindi kaila sa inyo na sapagkat ang tao'y pinananaigan ng malabis na pagmamahal sa kanilang mga sarili. Nakalilimot ang tao. Nawawala ng puwang sa kanyang damdamin. Ang kapakanan ng kanyang mga kapwa. Halos bawian ng mga karapatan kitlan ng kalayaan ang kanyang kapwa. At sa gitna ng mga pangyayari, hindi lingid sa inyong mga kaalaman na ang kapayapaan ay hindi maramdaman ng isang taong naghahanap ng katahimikan. Magkagayon pa man, mga minamahal ko, ano nga ang laging panawagan ng kabatlayaan sa bawat isa? Huwag maging sagabal ang mga alingaw-ngaw na naghahari sa apat na sulok ng daigdigan. Kung hindi, sapagkat kayo'y nananagana sa kaalaman at kaparaanan, kung papaano ninyo maihahayag, kung papaano ninyo maipadarama sa inyong mga paligid. Ang pagmamahal ng kaitaasan. Ay umaasa ang kabatlayaan sa aba ng inyong mga kalagayan. Tutuparin ninyo ang inyong mga tungkulin. Hindi lamang
sa kalipunan ninyong mga mag-aaral. Kung hindi higit na'y sa marami ninyong mga kakapatid na pinanlulumuan ng kanilang mga pagkatao ng dahil sa mga pangyayaring nagbibigay sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Maging mga haligi kayo upang magkaroon ng katatagan sa kanilang mga kalagayan at pananampalataya. Anuman ang dumating, anumang biyaya ang ipagkaloob sa inyo ng kabatlayaan, tanggapin ninyo ng maluwag sa inyong mga kalooban, upang ang inyong mga paligid ay maakit ng inyong mga gawa at sila rin na may makadama ng kasiyahan at kapayapaan kung papaano ninyo tinatanggap ang mga biyayang ipinagkakaloob ng dakilang Ama. Maging ito'y mga karamdaman, maging ito'y pagkaputi ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Maging ito'y karalitaan, maging ito'y kasawian. Lagi na'y magpapasalamat. Anumang biyaya ang dumating sa inyong mga buhay, tanggap ninyo. Ya ito'y kalooban ng dakilang Ama. At walang nangyayari ng hindi karapat-dapat. At mayroon ng magandang ibubunga. Manampalataya lamang kayo na kayo nga'y mga anak ng Diyos na pinagkalooban ng buhay at lakas upang magamit hindi bigyan ng kasiyahan ng inyong mga sarili, kung hindi higit na'y gamitin ninyo ang buhay at lakas na iyan upang kalapin ninyo ang maraming nilikha na pinanghihinaan ng kanilang mga kalooban. Magagawa ninyo ang aking tinuran. Habang kayo ay nananampalataya sa kapangyarihan, sa katarungan, at sa pagmamahal ng dakilang Ama. Mga minamahal ko, huwag ninyong alintanahin
ang kaguluhan na nagaganap sa inyong mga kapaligiran. Sapagkat ito'y bahagi ng inyong mga pagkatao. Ito'y bahagi ng inyong mga kapwa. Upang maatim nila ang pagkasulong, hindi ng kanilang mga katawang laman, kung hindi higit na'y pagkasulong ng kanilang mga tunay na pagkatao sa gawi ng kabutihan at kabanalan. Ipagpatuloy nga ninyo ang inyong mga sinimulang gawain. Ipagpatuloy ninyo ang paglalakbay sa karagatan ng buhay na sa inyo'y pinagkaloob. Umasa kayo na sa kabila ng mga unos at daluyong ng hangin, naririyan ang kabatlayaan, nakaagapay sa sinumang nilikhang naghahangad ng mga kabutihan at kabanalan. Huwag ninyong hanapin ang mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan ng inyong mga sarili. Kung hindi, hanapin ninyo ang inyong mga kapwang inyong paglilingkuran, kalakip ang pagpapakasakit, kalakip ang malawak na pangunawa, kalakip ang tunay na pagmamahal upang madama ninyo ang isang kaligayahang hinahanap-hanap ng inyong mga tunay na pagkatao. Kayo ay hindi na mga paslit na mga bata. Kung hindi kayo ay maituturing na mga mangangalakal sa kapatagang lupa. Na ang isang mangangalakal na nagtataglay ng mga kaalaman at karunungan, kailanmay hindi kayo mabibigo kung hindi bagkos makaaasa kayo na ang mga kayamanang taglay ng inyong mga pagkatao, kapalit ang mga tubo, ang lalo pang kayamanan ng mga langit,
na siyang tataglayin ng lahat at bawat isa. Dumako man kayo sa likod ng libingan. At katulad ng mga kakapatid ninyong humihingi ng tulong, huwag nawang sapitin ng aking mga minamahal ang isang pagsisisi nang dahil sa kanilang mga kapabayaan sa buhay at lakas na sa kanila ipinagkaloob na hindi nila ginamit sa mga wastong kaparaanan. Kung kaya nga't nang dumating ang prinsipe ng sanglibutan, wala silang mga baunan. Wala silang sapat na mga langis na gagamitin sa paglalakbay sa dakuparoon ng kanilang mga buhay. Habang naririto pa kayo sa kapatagang lupa, habang nagtataglay pa kayo ng lusog ng pangangatawan, ng maliwanag na pag-iisip, kalakit nga ang mga kayaman ng nauukol sa kaitaasan. Huwag ninyong palampasin ang mga sandali na hindi ninyo nagagamit sa mabuting kaparaanan ang lahat ng kasaganaan ng mga biyaya. Maging ito'y kasaganaan ng biyayang nauukol sa laman at lalo tigit na'y ang kasaganaan ng mga biyayang nauukol sa kayamanan ng mga langit. Ito, mga minamahal ko, ang abot sabing sa inyo aking maipagkakaloob. Humayo kayo ng inyong mga lakad. Huwag na ninyong hintayin pa ang mga pagkalabit sa inyong mga balikat. Kung hindi, sa bawat biyayang ipinagkakalob sa inyo ng sagana at walang bayad, ipagkaloob din naman ninyo ng sagana at walang bayad, lalo pa nga doon sa inyong mga kapwang pinanghihinaan sa kanilang mga kalagayan. Muli, mabikis kayo sa ganap na pagkakaisa. Taglayin ninyo sa inyong mga lukputan ang mga mumunting aralin na magagamit ninyo sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. At maging matatapat nawa kayo sa inyong mga pag-aaral. At kailanmay, huwag ninyo isa sa isang tabi ang inyong mga banal na tungkulin. Lalo pa nga ang pakikipag-aral, ang tapat na pakikipag-aral sa kabatlayaan upang maatim ninyo ang ganap na kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at magpakailanman.
Paalam. Jeronimo de Guia. Mga kapatid, nasa panahon tayo ngayon ng pagtupad ng ating mga tungkulin bilang mga pag-aaral ng dakilang simula ito ng Espiritismo. At marahil ay hindi kaila sa atin ang mga bagay-bagay na mga pangyayari na nagaganap. Mga kaalinsanganang nagaganap sa ating pamahalaan at mga di pagkakaunawaan ng iba't ibang sekta ng mga tao sa kapaligiran na ikangay pawang na papauulahan sa mga kahinaan. Sa mga gumagawa ng piwali o kapisalaan sa ating pamahalaan, narinig ko ang isang kataga ng isa sa nagpapalaganap ng simulain ng Panginoong Jesucristo nung sila magkaroon ng prayer rally. Tinanong ang isang nagpapalaganap o pinuno ng isang sekta na tanongin siya kung ano ba ang nararapat sa mga taong ito na gumagawa ng hindi tama at tungkol sa paligid o sa pamahalaan na nag-aatid ng pakisalaan sa mga mamamayan. Ang naging tugon, mga kapatid, ay ibalik ika ang bitay. Na sa aming pakiwari ay parang alit na alit at hindi naaayon sa tinuturo ng ating Panginoon na ibalik ang bitay. Ibig sabihin, sa gumagawa ng masama, ngipin sa ngipin ang ating gagamitin yung batas ng Lulong Moises. E sabi ko, kaiba yan sa turo ng ating Panginoon. Ang turo ay ibigin ang gumagawa ng masama, patawarin gumagawa ng masama at pagdasal pa kanya talaga.